Sa dinami-dami ng mga Kristiyanong binyagan sa ating bansa, kakaunti pa rin yung maituturing natin na bukasyon. Halimbawa sa pagpapari, napakaraming kakulangan. Gayon din naman sa mga nagmamadre. Tinuturing kasi ng isang bayan na hindi na makapagpuproduce ng pari o madre ay isang bayang baog, para siyang isang babaeng hindi manganak-nganak dahil siya'y baog. Kaya ang bukasyon ay parang sagisag ng una, pagkalingan ng Diyos, habag ng Diyos sa isang bayan. Ganuman kaliit o kalaki ang bayan, kapag walang bukasyon, parang baog talaga dahil hindi makapag-produce ng mga bukasyon. Kamakalawan, nakita ko na tinipon ni Father Vic ang mga magsiseminaryo dito sa ating parokya. Mga bata, karaniwan sa kanila yung mga sakristan. At ang dami nila, tila siyam yata sila. Sabi ko, sana may makatapos sa inyo sapagkat alam naman natin kung gaano kadalang ang nakatatapos. Yung iba malapit na, saka pa nalalaglag. 2 taon na lang, 1 taon na lang, saka pa nalalaglag, hindi na natutuloy. Kaya isang malaking pagpapala at biyaya ang magkaroon ng bukasyon, lalo na sa pagpapari. Sinasabi kasi ng Panginoon sa Ebanghelyo, napakasagana ng aanihin, subalit wala namang mga tagapag-ani. Si Jesus ay nag-iisa palagi, bagamat kasama niya ang mga alagad na nag-iikot sa iba't ibang bayan upang ipahayag ang mabuting balita para sa isang misyonero na walang permanenteng tirahan upang maipahayag lamang at magdala ng paghihilom sa mga may sakit at magpagaling ng anumang tao na may inaalihan ng masasamang espiritu. Ito ring nakaraang buwan, ako'y umuwi sa aming bayan. Yun ay sa Vinsons, isang third-class municipality, dahil fiesta sa amin noong June 29. Karaniwan, nagsisiuwi ang mga pari na tubong Vinsons at kami ay nagmimisa sama-sama, parang reunion ng mga paring tubo doon sa aming lugar. Kung bibilangin sila ay mahigit ng 50 kami. May mga namatay na, may kung nasaan saang iba't ibang dako sa buong mundo. May 3 na ring obispo na umusbong sa aming bayan. Hamak at maliit na bayan, pero ang daming bukasyon. Yun ay malaking pagpapala at habag ng Diyos, grasya, sa bayang yaon, sapagkat hindi lahat ng ganung bayan ay nabibiyayaan ng mga masaganang bukasyon. Pero ang mabuting balita ay saan man sila naroroon, tulad ko, nandito ako sa Marikina, dahil ako ay natanggap dito sa Diocese ng Antipolo, ipinagpapatuloy pa rin ang misyon ni Jesus, dahil ang gawain ni Jesus ay ipinagpapatuloy ng mga pari at mga mga madre rin naman. Marami rin namang mga naging madre, pero mas maraming di hamak ang pari kaysa sa madre sa aming bayan. Na umuwi din ako dahil nag-50 years na kami bilang high school graduate. Kaya parang ang saya-saya ng reunion dahil hindi lamang ito tungkol sa kapistahan, kundi sa mga pinagmula namin. May kanya-kanya ng mga propesyon ng bawat
mga kaklase. Ganun pa man mga kapatid, ang tawag ng Diyos talaga ay iisa, sapagkat ang bukasyon naman talaga ay hindi lamang limitado sa mga taong nagpapari, nagiging reliyoso, o ano paman, kundi ito'y inclusive, pati mga laiko ay may bokasyon, lalo na kayo dahil kayo ay babad sa mundo, doon nyo higit na maipapahayag sa inyong places of work ang mabuting balita at ang paghihilom ng Panginoon sa uri ng pag-uugali, pakikitungo at pakikasalamuha natin sa ating kapwa. At ito ang ating panalangin na una tayo'y gamitin ng Diyos na maging matatapang na saksi ni Jesus saan man tayo naroroon. At ikalawa, magpadala sana pa ng mas masagana na bukasyon ng Diyos na makakatulong niya sa pagpapatuloy ng misyon ng pagliligtas at pagpapahayag ng mabuting balita.